lahi ng mga ulupong. Paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Sa Matthew chapter 12, verse 34. Malinaw na itinuturo ni Jesus na ang mga salitang lumalabas sa bibig ng tao ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng kanyang puso. Ang ating pananalita ay hindi lang basta bunga ng pagod, pressure, o emosyon. Kadalasan, inilalabas nito kung ano na ang matagal nang naninirahan sa loob natin, ang ating mga ugali, motibo, at tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Kapag ang puso ay puno ng pride, impatience, bitterness, o unbelief, kusang lumalabas ito sa paraan ng ating pagsasalita. Makikita ito madalas na pagrereklamo, panunuya, pagiging mapanlait, o mabilis na pag-init ng ulo. Sa kabilang banda, ang pusong patuloy na hinuhubog ng biyaya ni Kristo ay unti-unting nagbubunga ng mga salitang may katotohanan, kababaang loob, at pagpipigil sa sarili. Kaya ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa simpleng pagpigil sa bibig, kundi sa pusong binabago ng Diyos mula sa kalooban. Si Carla ay kilala sa trabaho bilang mabait at mahinahon, pero pagdating sa loob ng bahay, madalas siyang madaling mainis at nakakapagsalita ng masakit sa kanyang pamilya. Sa isip niya, normal lamang iyon dahil sa pagod at stress. Ngunit isang gabi, matapos niyang marinig ang kanyang anak nang sabihing, "Parang lagi ka nalang galit," natahimik siya. Napaisip siya na ang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi lang epekto ng pagod, kundi sumasalamin ng pusong matagal nang napupuno ng frustration at kakulangan sa paglapit sa Diyos. Doon niya naunawaan na hindi lang niya kailangang baguhin ang kanyang pananalita, kailangan niyang hayaan si Kristo na baguhin ang kanyang puso. Dahil dito, mahalagang regular nating siyasatin ang ating puso sa harapan ng Diyos. Kapag may mali sa ating mga salita, hindi sapat na baguhin lang natin ang paraan ng pagsasalita. Kailangan nating lumapit kay Kristo dahil siya lamang ang tunay na makapagbabago ng puso mula sa loob palabas. Panginoon, ipakita mo po sa akin ang tunay na kalagayan ng aking puso sa pamamagitan ng mga salitang lumalabas sa aking bibig. Patawarin mo ako sa mga panahong ang aking pananalita ay naging bunga ng kayabangan, pagkainip, o kakulangan ng pagtitiwala sa iyo. Linisin at baguhin mo ang aking puso sa pamamagitan ng iyong biyaya, upang ang aking mga salita ay maging bunga ng pusong patuloy na hinuhubog ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.